Good day everyone, we are the Group 4 and our topic is all about recording and presenting information. So our objectives is identify the recording and presenting information, determine the tips of presenting data more effectively, and apply the tips they learned in their works. Sa recording information daw po, ang sinasabi po dito is dapat daw po kapag nag-ano tayo ng mga information base, dapat ang lalagay po natin is date and time, name and town, tapos book and page number po. At dapat daw po isa-approve po to sa Public Records Administrator po. Sa ano naman daw po, knowing your audience po, is importante po daw po na i-think po natin yung who will be receiving or reading the information daw po. Kasi nakakatulong daw po to na i-present po po natin at mas nakakatulong daw po to sa at most effective way daw po to. Then minsan daw po is especially daw po kapag sa public event po is you won't know po na exactly who the audience po. And ano daw po, and dapat daw po is may ano po tayo, those cases, the information must be clear, accurate, and appropriate po. Sa timeless and standards po, being on time is crucial when recording and sharing information. And dapat daw po is ang timeline system natin is nakakatulong po to para mag-stay organized and meet deadlines po. And also po, need po natin i-maintain ang high standards sa report po natin to share po. Bureau of Methodology. Of course, you have to make sure any sensitive information is recorded and reported accurately, such as any emergency, service information which need to restricted access. There are advantages and disadvantages in using the various channels of communication information. Bureau of Methodology, dito po nakapaloob ang mga sensitibong impormasyon at privacy ang kanilang ginagawa patungkol sa Bureau of Methodology, integridad ng data na ginagawa niya sa pamamagitan ng mahalagang pagsusuri, pagbabago ng klima at tag-init sa ating bansa. Nangangailangan ng maingat at pangangasiwa ng data upang matiyak na tama impormasyon nila at ipapalabas po nila sa balita. Creating a policy. If you are thinking of creating policy in this area, the following questions are designed to get you thinking. Sa creating policy po, dito po papasok yung bawat policy na dapat natin sundin saan man po tayo mapunta. Tulad po sa eskwelahan, sa bahay, o sa komunidad po na ginagalawan po natin. Example na lang po dito sa Don Bosco. Meron po tayo na patakaran o policy na dapat sundin. And pagdating naman po sa bahay, syempre, meron din po tayo mga magulang na susundin doon at meron din po silang mga patakaran na ipinag-uutos o ipinapasunod sa atin bilang mabuting anak or bilang magiging mabuting anak. Ayun po. And sa komunidad naman po, diyan po mapasok yung mga batas na pinagsasang-alang-alang natin po para maging mabuting tao o maging mabuting community sa ating bansa. Information recording. Dito naman po papasok yung sa bawat information na nasasagap natin or sa bawat mga information na nalalaman natin, example information po sa trabaho, sa eskwelahan, kailangan po natin mai-record yun para po magkaroon po tayo ng sapat na kopya kung sakali pong may araw po or may times na makalimutan natin. Ayun po. And information sharing naman po. Dito naman po papasok na pwede po tayo mag-share or may kakayahan po tayo mag-share sa mga tao na kapaligid po sa atin. Example po sa trabaho natin or bilang magkakaroon na po ng OJT. Yung meron din pong araw na or meron din po tayong nalalaman sa makakasalamuhan natin, sa makakasama po natin sa OJT na hindi po alam ng tao na yun. Pwede po natin siya turuan, pwede po natin siyang itama sa mga gawain na alam naman po natin na kaya natin at maituturo natin sa kanila. At ito naman na information storage. Dito naman papasok yung mga
information na ni-record mo na pwede siyang maging storage tulad ng sa cellphone, sa laptop, computer. Doon mo siya pwedeng dalhin, doon mo siya pwede ilagay, doon mo siya pwede i-save. Ayun po. Maraming salamat. And things to ensure involvement in the design of the policy of all people you expect to follow it. All legal requirements are met within the policy. Written records are kept using their parents as this makes it possible to photocopy. Sensitive data is treated with respect. Dito po naman is bago ka po gumawa ng isang bagay or policy, dapat i-make sure mo or itama or dapat po isipin mo kung makakabuti po pa to sa nakakarami. Sensitive data is treated with respect. Dito po naman is bago ka po gumawa ng isang bagay or policy, dapat i-make sure mo or itama or dapat po isipin mo kung makakabuti po pa to sa nakakarami. Generally, there is an obligation to make sure that proper steps are taken to collect and store personal information about young people using your service. There are 8 principles of data protection laid out in these acts that apply to manual, unwritten or typed records held in filing cabinets and computerized information. Dito po, dapat po kapag po nagko-collect po tayo ng information is dapat po hindi po masyadong maikli or hindi po masyadong mahaba yung information na nakakollect po natin. Make sure po na be specific po yung mga gusto nating itanong po doon or gusto po nating malaman about dun sa information. And dapat po keep it accurate and to make sure na andun po yung mga date or dapat po yung information din po na nako-collect po natin is dapat po secure po siya sa atin. A cover page. This should include the name of your youth project service, the title of the policy, when it comes into force, the persons responsible for signing off, and a date for reviewing it. Dito naman po, ito po yung mga panimulang papel na dapat po yung mga nakalagay po dito is name, date, and yung mga respondents na mga nakapirma po. Like for example po, yung sa research po namin, andun na po lahat, yung mga na-research po namin, andun na po yung mga date, and yung sa survey po is, kailangan po andun po yung respondents na pinapasagutan po namin. Yun po. A policy statement. This should state clearly but in broad terms what you want the recording information policy to cover. It is a statement of intent and vision, saying what your youth project service believes. It can be quiet, short, and need not go into all the practical details. They are covered by the section below. Dito naman po sa policy statement is like for example po sa Don Bosco po, may sinusunod po tayong rules regulation na kapag po hindi po mo po masunod po, may natatanggap ka pong consequences. Like for example po, yung mga pagliban mo po sa klase is maaari ka pong ma-dismiss or ma-dismiss po, or kapag po lumabag ka po dun sa rules regulation po ng Don Bosco, like umiinom ka po, is maaari pong magkaroon ka memo, magpa-dismiss ka, yun po. Reason for the policy. About section na to, dapat yung policy natin is clear. Kumbaga, tatanungin mo yung sarili mo if tong policy ba na gagawin mo is nakakatulong, or ano yung mga magiging problema if ever man hindi mo ginawa tong policy na to. Kaya dapat yung mga policy natin is dapat nakalista
and clear para maintindihan kung gaano ito kaimportante. Kasi lahat ng policy is may mga reason kung bakit ito ginawa. Those who must comply with this policy. Sa section na to, kailangan natin ilista kung sino yung mga taong kailangan sumunod or mga taong susunod sa mga policy na to. Kumbaga, yung mga taong nasa section or yung nasa department or yung mga mismong dapat sundin sa department na yun. Implementation. Sa section na to, ito yung pinakamalaking part sa document. Kumbaga, dito nakasaad kung paano nila gagamitin yung policy na yun in practical terms. Kung sino yung mga responsible at kung paano nila patatakbuhin, kung paano nila paiiralin, or kung paano nila ma-carried out yung policy na yun. Links to other policy area. Dito sa section na to, kailangan yung gagawin nating policy is dapat ma-connect natin sa ibang policy. Baga kailangan nating i-connect para hindi magkaroon ng confusion sa mga taong kailangan sumunod nito. So here are Dr. Stephanie Evergreen tips for overcoming that burden and become more effective. The first one is carefully consider color. About dito is yung color ay advantage din yun. Kumbaga kasi nakaka-attract din yun para makapag-focus kung nagkikwento ng story. Words matter. Yung great visualization ay nakakatulong para mas maintindihan ng mga tao yung story. Actually, yung mga ibang tao mas naiintindihan nila yung mga images kaysa yung mga storytelling. Don't stay stuck in the past. Ito yung kapag nagre-report tayo ng business analytics, dapat isipin natin lagi na halos lahat ng tao is gumagamit na ng cellphone or mobile kapag naghahanap ng information. So, para hindi masayang yung effort natin, huwag tayo gumawa ng parang sinaluma. Hindi libro, hindi or something, basta sinaluma. So, gumamit tayo ng user-friendly. Yung alam mong makikita agad ng mga tao, maiintindihan nila at mas maengganyo sila kapag nakita nila yung information na nakalagay dun. Start at the end, meaning to say, magsimula tayo sa resulta. Ipakita natin yung resulta kasi alam naman natin na yung mga tao, kapag alam nila yung mangyayari or yung resulta doon sa information or something stories, alam naman natin na ayun agad yung pinipindot nila, lalo na kapag alam nilang parang exciting or entertaining yung resulta na nangyayari. So, mas better kung magsisimula tayo sa resulta, ibigay natin yung resulta para mas maengganyo silang i-click yung information na ibibigay natin. Become a number artist. Alam naman natin na kapag yung number, gumagamit tayo ng number sa isang data, syempre parang antalino na pakinggan or antalino na nandating, 'di ba? Pero dapat kung mas gusto mong mas maimpluwensyahan yung tao or gusto mong mas kapani-paniwala ka, dapat makuha mo rin yung isip at yung damdamin nila. Hindi lang basta gumagamit ng logic or numbers. Dapat kailangan makuha natin yung damdamin nila para mas maging interesado sila dun sa data na sinishare natin. Whether you're experienced presenter or kakasimula mo pa lang, here's the other ideas to help you to improve. So, una is show your passion and connect with your audience. Show your passions. Dapat kapag nagpe-present tayo ng isang information, dapat confident tayo. Ipakita natin na gusto natin yung ginagawa natin, na alam natin yung ginagawa natin. Huwag tayong kakabahan, kalmado lang, and ipakita natin sa kanila na confident tayo mag-share ng information sa kanila. So, pangalawa, connect with your audience. Connect with your audience. Dapat yung information, nakakonect siya sa audience. Make sure i-explain natin ng maayos. Bakit nga ba kailangan nilang malaman yung information na to? Ano yung dagdag nito sa buhay nila? Or ano yung dagdag nito sa kanila? So, ayun, connect with your audience. Focus on your audience needs. Focus on your audience needs is, ito yung kailangan, yung presentation natin. Naglalaman siya kung ano ba talaga yung kailangan ng mga tao or yung mga tagapakinig natin. So, dapat yung information na ibibigay natin, makakaambag yun sa kanila. Hindi lang basta sinabi natin. Yung alam nating makakatulong dapat, yung i-share natin sa kanilang information or presentation. And also, dapat kapag tayo nagpe-present, dapat ready tayo kung ano yung itatanong at kung ano yung magiging react ng audience natin. So, dapat kapag may something na nag-react, dapat kaya natin solusyonan yan. And dapat kapag nag-explain or nagpe-present tayo, dapat mabagal lang. Maiintindihan at masusundan ng malinaw ng audience.
keep it simple, concentrate on your core message. Bali, ang pinaparating nito ma'am, dapat daw po yung mismong sasabihin mo is yun lang dapat siya. Kung ano lang yung dapat mong sabihin, yun lang. Kung ano yung pinakamalaga, yun lang po dapat. Kumbaga, wag ka na dapat magpaligoy-ligoy kung ano po yung sasabihin mong iba. Doon ka na mismo sa pinupunto mo. Ayun po. Tapos, second po is smile and make eye contact with your audience. Bali, kailangan mo daw pong may pag-eye contact sa paligid mo, tas lagi ka dapat po nakangiti para ma-appreciate po nila yung kung ano man yung sinasabi nila. Dapat naiintindihan mo. Kumbaga, dapat nakapokus ka sa mga ano nila para hindi nila mo misunderstand yung ginagawa mo. Number 3 po, starts strongly. Bali dito po, kailangan daw po yung boses mo is malakas, malinaw para po bago ka pala magsimula, rinig na nila at naintindihan nila yung mga sinasabi mo. Kumbaga, doon mabilis nila maiintindihan at hindi sila magpapaulit-ulit ng tanong kung sakali kasi malakas at malinaw yung pagkakasabi mo. Next po is remember the 10, 20, 30 rule for slideshow. Kumbaga may limitasyon lang po tayo sa paggawa ng slideshow, ma'am. Kumbaga may limitasyon at kung hanggang saan lang tayo. Kung hanggang saan lang yung pwede nating ilagay na impormasyon. Number 7. Tell stories. Human being are programmed to respond a story. Stories help us to pay attention and also to remember things. If you can use stories in your presentation, your audience likely to engage and remember your points afterwards. It is a good idea to start with story, but there is a wider point too. You need to your presentation like a story. If mag-represent ka ng story or mag-represent ka ng some ideas, dapat umpisahan mo siya sa storya na nakapaloob dun sa i-represent mo para mas maintindihan ng mga audience mo yung pinaka-pinopoint nung i-represent mo para may alam na din sila kung ano yung pinaka-point nung sinasabi mo. Para if ever na ma-encourage nila yung sarili nila doon sa sinasabi mo is malalaman nila kung ano yung pinaka-point mo doon sa sinasabi mo. Yung doon sa pinipresent mo para mas magkakaroon sila ng knowledge about doon at alam nila yung kwento na nakapaloob sa kinukwento mo is dugtong doon. Use your voice effectively. The spoken word is actually a pretty inefficient most communication because it is uses only one for the audience. 5 senses that why presenter tend to use a vital visual aids. But you can help to make a spoken word better by using your voice effectively. Like sinabi ko kanina, if magsasabi ka ng mga i-represent mo is dapat yung voice mo is nasa tama at effectively, nasa positive way para mas maintindihan or mas ma-entertain yung mga makikinig sa'yo na yung mood ng boses mo is hindi pagalit. Dapat nasa normal lang siya para mas maayos pakinggan at mas maganda pakinggan ng mga manonood or mga audience mo na hindi nila ma-adapt yung mood na meron ka. Kasi if ever na hindi maganda yung pagsasalita mo sa harap is may tendency na ma-adapt nila yon at may mangyayaring mood swing. Number 9, use your body too. That means that as well as your tone of voice, your body language is crucial to getting your message across. Like for example, yung mga gesture na gagawin mo habang na-represent ka, mas nakakatulong to para mas ma-encourage natin or mas maintindihan ng mga makikinig sa'yo or makakakita sa'yo kung ano yung pinapaliwanag mo. Hindi lang vocal, hindi din sa language ng katawan mo. Parang i-gesture mo, parang mas maiintindihan kasi nila yung sinasabi mo pag merong gesture. And number 10, relax, breathe, and enjoy. Dugtungan din to, lahat sa sinabi ko na dapat lahat ng gagawin mo is relax ka lang, calm ka lang, and may mga breathing kang ginagawa. At hindi mo ipapakita sa kanila na kinakabahan ka kasi may tendency na
iisipin nila na hindi ka prepared dun sa sasabihin mo or dun sa iprepresent mo. Kasi may tendency or possible na mawawalan sila ng gana makinig sa'yo kasi iba yung mga pinaparating mo at pinapakita mong hindi ka ready at may nervous na nangyayari during the time. Workplace presentation tip. Whether you make a workplace presentations every week or just once a year, is crucial that you deliver an informative but also engaging performance. If not, you may not sell your boss on that great idea you've been developing for months, and you miss out on valuable opportunities to establish yourself as a leader within an organization. Lingguhan man o paminsan-minsan, mahalagang magkaroon ng presentasyon na marehong nagbibigay kaalaman at nagkakainganyo kung hindi masasayang ang iyong oras. Get the audience attention. Thanks to the internet and television, the average attention span is much shorter than it used to be. You only have a few minutes to capture your audience interest, so even if you're presenting a seemingly dry topic, it's essential that you engage your audience right away. Don't spend too much time introducing yourself or your concept. Instead, start off with a powerful opening such as a funny anecdote or provocative question or surprising statement. Itinatampok ng larawang ito ang kahalagaan ng mabilis ng pakikipag-ugnayan sa isang madla na may malakas na pagbubukas dahil sa mas maikling tagal ng atensyon. Give the audience a preview. Within the first few minutes of your speech, give the audience a brief outline of what you plan to talk about. For example, say today I want to discuss the 3 most effective ways we can reduce workplace errors. This provides context and prompts the audience to start thinking about the topic. It also guides them through the presentation. Once you cover the second point, they know the presentation is nearing its conclusion and they likely start thinking of questions they want to ask you. Finish this keeps them engaged, encourage them to participate rather than just listening passively. Binabalangkas ang pangunahing mga tatalakayin na tumutulong sa tagapakinig na maunawa ng struktura at direction ng pagtatanghal. Use technology to illustrate your message. Ibig sabihin po nito, para po mas epektibo nating magamit ang teknolohiya para sa pagbibigay po natin ng mga mensahe. Kabilang dito ang pagsasama ng mga larawan, video, chart, graph at kahit anong mga sound effect upang mapahusaya ang pag-unawa at pakipag-ugnayan natin sa ibang tao. Working the room ay nangangahulugan ng aktibong pakipag-ugnayan sa mga tao sa isang sosyal na setting. Kadalasang may layuning bumuo ng mga relasyon, makakuha ng suporta o maka-impluwensya sa iba. Kabilang dito ang paglipat-lipat sa isang grupo, pagbati sa mga individual at pakipag-usap upang kumonekta at maimpluwensya ng mga ibang tao. Rehearse. Nangangahulugan ang rehearse na bago po tayo umarap sa mga kasama natin, kailangan natin praktisin ang presentasyon na kailangan natin gawin.